Sa umaga pong ito ay makakapakinig na naman tayo na nakapagpapasya at nakapagpapatibay ng mga salita ng Diyos na salig-aral mula sa Biblia sa pamamagitan ng ating inanyayahang tagapagsalita. Ang tema ng kanyang pahayag ay, kontrolado pa ba ng Diyos ang mga bagay-bagay? Mula po sa Magsaysay Congregation, Manila City, tawagin po natin si Brother Herman Pangan. Brother Herman Pangan, handa na po kaming makinig. Kontrolado pa ba ng Diyos sa mga bagay-bagay? Visual aid number 1. Ang nakikita natin sa screen, headline, Balita sa buong daigdig. What will happen if we fail to meet the climate change 2030 deadline? It's now or never, sabi ng mga scientifico. Ano ba mangyayari kapag natapos ang 2030 deadline at walang nagawang solusyon? Ang sea level tataas ng 5 meter. 10 tanyag na siyudad sa mundo lulubog ayon sa United Nations at World Economic Forum. Hindi na global warming ang itatawag dahil lalong iinit ang mundo sa 2030. Tatawagin na itong global boiling, ayon kay Antonio Guterres, Secretary General ng United Nations. Kaya, hindi biro-biro ang 2030 deadline. Visual aid number 2. Itong dahilan kung bakit nagdemonstrasyon ang 1,000 scientists. Nakasulat sa placard nila, Let the Earth Breathe at Klima Revolution. Nanawagan sila sa mga bansang superpower, solusyonan ang climate change sa halip na digmaan at pananakop. Ano ba ang climate change? Ano ang pinagmulan nito? Maraming dahilan. Focus lang tayo sa nangungunang dahilan para hindi tayo mag-overtime. Visual aid number 3. Nagsimula ito taong 1800 at lalong malala ngayon. Ang sinisisi ng 1,000 scientist ang Industrial Revolution. Dahil ang mga negosyante mula 1800, gumagamit na ng mga chemical gaya ng greenhouse gases, methane, chlorofluorocarbon, partikular na ang carbon dioxide, para patakbuhin ng kanilang mga pabrika ang singaw, usok, nandito sa mundo. Ito ang ipinoprotesta ng 1,000 scientists. Let the earth breathe. Hindi makahinga ang mga tao. Ayon sa World Health Organization, sa 8 bilyong tao, 1% lang ang nakakalanghap ng talagang sariwang hangin. Visual aid number 4. Ang masama, umabot ang mga singaw ng chemical na ito sa ozone layer. Ang ozone layer, inilagay ni Jehovah kulandong o payong upang hindi ito magusto ang init ng araw sa mundo. Ito ngayon ay nabutas dahil sa Industrial Revolution. Ito ang nasa isip ni Bill Gates, isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo, nang sabihin niya, we need to transform the way we do almost everything. Bakit sinabi ito ni Bill Gates? Visual aid number 5. Ang ating nakikita sa screen galing sa Gumising, July 22, year 2000. Tinatalakay ng Gumising dito ang nangyayari sa Antarctica. Dating tinatawag ang kontinenteng ito na air condition ng mundo, kaya walang global warming. Pero iba na ang tawag ng mga scientifico sa dakong ito. Kontinenteng nanganganib. Bakit? 116 ton, tipak-tipak na yelo ang natutunaw taon-taon. Sa Gumising na ito, 23 taon na ang nakalilipas, nagbabala na ang tapat at matalinong alipin ng ganito. Ang sabi ng Gumising, doon sa kaitaasan ng papawiri ng Antarctica,
nagkaroon ng isang butas sa ozone layer ng atmosfera na 2 ulit ang laki sa Europa. Sabi pa ng gumising, kapag nalusaw ang yelo sa Antarctica, ang sea level tataas ng 65 meter. Gaano ba kataas ang 65 meter na sinabi ng gumising? 20 beses na mas mataas sa UPS Kingdom Hall. Ibig sabihin, kung walang Jehovang makikialam, mamamatay tayong lahat. Kaya ang tanong, kasama tayong mga JW, kung walang Jehovah na makikialam, mamamatay tayong lahat. Kaya ang tanong ng ating Awake magazine, can our planet survive? Salamat sa visual aid. Take note, nung hindi pa tayo JW, ang Diyos natin may mata pero hindi nakakakita. Totoo ba yun sa karamihan sa atin? Si Sister Calso, tanungin natin, totoo ba yan, Sister Calso? Kasi nung hindi pa JW, Sister Ampi, inihatid siya ni Brother Danilo Calso sa 3 simbahan. St. Jude, tabi ng Malacanang, Quiapo at Baclaran. Ngayong si Jehovah na ang Diyos niya, natin, hindi lang may mata, makapangyarihan pa. Tanong, gaano ba kalakas ang kapangyarihan ni Jehovah natin, ng Diyos nating si Jehovah? Basahin natin ang unang salita sa Biblia sa Genesis 1:1. Ang sabi dito, nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang nilalang dito galing sa Hebreyong salita na bara. Ang kahulugan ng bara sa English, causing the existence of something from nothing. Visual aid number 6. Ang nakikita natin sa screen, Milky Way Galaxy. Ang galaxy ito, sisiw na bahagi lang ng langit na nilalang ni Jehovah from nothing to something. Ayon sa mga astronomo, sa labas ng Milky Way Galaxy, meron pang more or less 250 billion galaxy. Mind-blowing yan, kaya focus lang tayo dito sa Milky Way na nakikita sa screen. Dito lang, mamamangha na tayo sa kapangyarihan ni Jehovah. Sa loob ng Milky Way Galaxy yan, nakakita mga astronomo ng more or less 250 billion bituin, gaya ng araw. Alam ba natin kung gaano kalaki, kalawak ang Milky Way Galaxy? Kung ang sasakyan kasing bilis ng speed of light, katumbas ito ng isang kotse na tumatakbo ng 300,000 kilometer per second, dulot-dulo, gugugol ka ng 100,000 taon. Nasa loob naman ng Milky Way Galaxy, ang solar system na kinalalagyan ng ating planetang lupa. Alam ba ninyo kung nasaan ang solar system? Tignan nga natin sandali yan. Tuldok lang ang solar system. Lapitan natin ang gilid ng Milky Way Galaxy niyan, visual aid number 7. Para makita natin ng buong buo ang solar system at planetang lupa. Yan ang solar system. Ang araw kulay pula, 8 planeta umiikot sa araw, isa rito ang planet Earth. Ituro nga ninyo kung nasaan ang Earth. Tawagin natin si Riden Miranda. Pakituro mo nga please kung nasaan ang lupa. Okay, tama. Pangatlong planeta tayo mula araw. Ang Milky Way at solar system nakita lang ng mga astronomo noong taong 1600. Panahon nito ni Magellan. Bago nito, pagkamatay ng uling apostol na si Juan noong 100 CE,
popular ang haka-haka na di umano ang lupa nagmula sa dambuhalang itlog na napisa, may lumabas na mga hayop, dito nakapatong ang mundo. Pero noong 1513 BCE, sinulat ni Moises ang ganito sa Job 26:7. Inilatag niya ang impapawid sa dakong walang laman, gaya ng ating nakita kanina, at ibinitin ang mundo sa kawalan. Ganyan-ganyan ang nakita ng mga astronomo noong panahon ni Magellan. Ibig sabihin, nauna si Job ng 3,000 taon bago nakita ng mga astronomo na nakabitin ang lupa sa wala. Si Propeta Isaias naman, 2,300 years bago nakita ng mga astronomo, pinakita na ni Jehovah kay Isaias ang solar system. Balik nga natin yung solar system para ma-imagine natin kung ano yung sinasabi ni Isaias. Ang sabi rito, tumingala kayo sa langit at tignan ninyo, solar system. No? Yung nakita natin kanina. Sino ang lumalang ng mga ito? Siya ang nagbigay ng utos sa hukbo nila, binibilang niya sila, tinatawag silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya, si Jehovah, kamangha-mangha ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala doon sa orbit. Pag-usapan natin ang sinabi ni Isaias, nakababasa lang. Kamangha-mangha ang kapangyarihan niya. Ayon sa mga astronomo, ang revolusyon ng globo, pag-ikot sa araw isang taon, may bilis na 100,000 kilometer per hour. At the same time, umiikot siyang parang trumpo sa sariling axis tuwing 24 oras sa bilis na 1,670 kilometer per hour. Tanong, bakit hindi nahihilo mga tao sa dalawang pag-ikot na ito ng napakabilis? Bakit hindi natin nararamdaman dito sa Kingdom Hall? Isa pa, ang globo o mundo, bilog, di ba? Bakit hindi nalalaglag sa kalawakan ng mga tao sa ibaba ng globo? Ang Pilipinas nandito sa gawing gitna. Pero ang Australia, dito siya sa ibaba ng globo. Bakit hindi nalalaglag sa kalawakan ang mga Australiano? Paano sila nakakapamuhay ng normal gayong nakatiwarik sila? Ito ay dahil sa isang mysterious force na natuklasan ni Isaac Newton noong 1687 CE, ang gravity. Gaya ito ng batubalane, pero hindi nakadikit ang paa natin sa lupa. Ang inilagay ni Jehovah gravity, katamtaman, swabe. Kaya ang mga Australiano, nabubuhay sila ng normal. Naglalakad, tumatakbo, nakakalundag nang hindi nalalaglag sa kalawakan kahit nakatiwarik. Dahil ito sa tinatawag ng mga scientificong mysterious force. Oo, si Jehovah ganyan. Kamangha-mangha, awesome, omniscient, omnipotent. Ibig sabihin, super talino, all-powerful. Sa loob ng bilyong-bilyong taon, kontrolado niya ang solar system na nakita natin kanina. Organisado, walang nagkakabanggaan. Sabi nga ng isang eksperto sa isang debate, Big Bang versus creation. Sabi ng creation, kung ito ay Big Bang, why is the universe is so perfect? Tanong, ang Diyos na Jehovah na pinag-uusapan natin na lumalang from nothing to something, kaya ba niyang i-repair ang nabutas na ozone layer? Kaya ba niyang ibalik ang natunaw na yelo ng Antarctica? Kaya ba niyang ipatigil ang mga digmaan gaya ng Russia, Ukraine at Israel Hamas war? At dahil kay Jehovah ang dagat,
Kaya ba niyang ipatigil ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at South China Sea na mitya ng digmaan? Salamat sa visual aid. Mga kapatid, mga Bible study at mga special guests, sa totoo lang, hindi dapat ganito ang mundo. Hindi ito ang orihinal na layunin ng Diyos. Balikan natin sandali ang kasaysayan upang ma-recall bakit nagkaganito. Pagkatapos, pag-usapan natin ang solusyon kung paano kokontrolin ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Visual aid number 8. Ito ang lupa. Tinawag ng mga astronomo, jewel in the sky. Sinabi rin nila sa 8 planeta, ito lang ang habitable. Dahil lupa lang ang may 70% tubig. Pagkatapos lalangin ng mga langit from nothing to something, ibinaling niya ang kanyang pansin sa lupa upang simulan ang kanyang obra maestra. Naganda muna siya ng isang maliit na paraiso sa lupa sa gitnang silangan. Sa dulo ng ika-6 na araw, nilalang si Adan at Eva. Basahin natin ang orihinal na layunin ng Diyos, kabaligtaran ng nangyayari ngayon. Genesis 1:27-28. Ang sabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya siya lalaki at babae. Gayon din, pinagpala sila. Sinabi ng Diyos, magpalaanakin kayo, magpakarami, punuin niyo ang lupa, pangasiwaan iyon, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad na mga nilalang sa langit at bawat hayop, buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Visual aid number 9. Pagkatapos ibigay ang instruksyong ito sa mag-asawa, mababasa sa Genesis 1:31 ang ganito, at nakita ng Diyos, lahat ng ginawa niya napakabuti, perfect. Sinabi kay Adan, pamahalaan at pangasiwaan ninyo, gawing paraiso ang buong lupa. Kaya masaya sila Adan at Eva. Walang mahabang listahan ng utos, walang 10 commandment. Isa lang ang tagubilin upang patuloy nilang ma-enjoy ang buhay na walang hanggan. Basahin natin ang tagubilin sa Genesis 2:16-17. Ang sabi, inutusan ng Diyos na Jehovah ang tao. Makakakain ka mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyang ka, pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka mula roon, tiyak, mamamatay ka. Bilang lumalang sa kanila, karapatan ba ni Jehovah na magtakda ng tuntunin kung anong mabuti at masama? Oo, karapatan niya ito. Kapag napatunayan nila na sila'y masunurin, makakain din nila ang pansamantalang bawal na bungang kahoy. Pero merong isa na kinwestiyon ang sinseridad ni Jehovah, pati ang karapatan ng Diyos na magtakda ng tuntunin. May katusuang niyang sinabi, nagsisinungaling si Jehovah sa inyo. Sino siya? Isa siyang dating tapat na anghel na naging Satanas ng Diablo. Ang ibig sabihin ng Satanas, resistor, mananalansang, Diablo, slanderer, maninirang puri. Sinalangsang niya ang Diyos at sinirang puri si Jehovah. To cut the long story short, si Adan at Eva, walang utang na loob. Walang utang na loob. Nakinig sila sa mananalansang at maninirang puri na noon lang nila nakilala at narinig. Kaya hindi sila karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Damay tayong lahat bilang mga inapo ayon sa Roma 5:12. Kaya take note,
Ang punot dulo ng problema natin sa mundo ngayon, isang salita lang, disobedience. Tanong, nabigo ba si Jehovah sa kanyang layunin? Hindi. Ganito ang sagot niya sa Isaiah 55:11. Magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang resulta, kundi talagang gagawin ito ang anumang gusto ko. At siguradong magtatagumpay ito sa dapat nitong isakatuparan. Kaya, anong ginawa ni Jehovah? Kaagad niyang inihula ang solusyon. Ayon sa NSS 3:15, merong binhi na lilitaw upang durugin ang ulo ng dyablo. Ang binhi ay ang anak ng Diyos. Nang lumitaw ang binhi noong 29 CE, tinuruan niya ang mga taong manalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Thy kingdom come. Matthew 6:10. Mula noon, ipinangaral ni Jesus sa bahay-bahay ang solusyon. Kaharian ng Diyos. Ayon sa Matthew 4:17, nag-house to house siya at sinabi sa mga tao. Basahin natin ang Matthew 4:17. Ang sabi, magsisi kayo dahil ang kaharian ng Diyos malapit na. Noong 33 CE, ipinangaral ni Jesus, malapit na. Pero ngayon, nasa last 2 minutes na tayo. Ang mga pangyayari sa kasalukuyan ang nagpapatunay nito. Kaya yung 4 na sunod-sunod na mga tekstong babasahin natin, kahindik-hindik na mga pangyayari ito. Madugo. Wala pang nangyaring ganito sa kasaysayan at ang sabi ng Panginoon Hesus, hindi na ito uulitin. Tama yung kasabihan, kapag puno na ang salop, kinakalos. 6,000 taon nang nagtitiis si Jehovah at tayo naman mga saksi ni Jehovah, 100 taon nang nangangaral mula noong 1914. Sa uling 4 na tekstong babasahin natin, kakalusin ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Dahil ito ay self-explanatory, hindi ko na masyadong elaborate. Subaybayan ninyo, ayon sa Biblia, pagkatapos igapos si Satanas, ganito ang gagawin niya sa lahat ng gobyerno sa lupa. Daniel 2:44. Ang sabi rito, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit magtatatag ng isang kaharian na hindi magwawakas kailanman. Dudurugin ito, wawakasan ang lahat ng kahariang iyon, at ito lang ang mananatili magpakailanman. Alam ba natin kung gaano karami ang mapupuksa sa Armageddon pagkatapos durugin ang mga gobyerno ng tao? Ito ang salaysay ng Jeremias 25:33. Ang sabi, at ang mapapatay ni Jehovah sa araw na yon mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Hindi sila hahagulgulan, titipunin o ililibing. Magiging gaya sila ng dumi sa ibabaw ng lupa. Upang hindi panganib sa kalusugan ng mga survivor na JW at ng 7 milyong Bible study na ang ilan kasama natin ngayon, kung sila'y magpapabautismo sana bago ang Armageddon, ito ang gagamitin niya. Gagamitin niya ang mga ibon. Bakit? Basahin natin ang Apokalipsis 19:17-18.
Nakita ko rin ang isang anghel na nasa sinag ng araw. Sumigaw siya ng malakas at nagsasabi sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa impapawid. Halika kayo rito, magtipon kayo sa malaking handaan ng Diyos para makain ninyo ang laman ng mga hari, laman ng mga komandante ng militar, at ang laman ng malalakas na tao, at laman ng mga kabayo, at ng mga nakasakay sa mga ito, at laman ng mga taong malaya, pati ng mga alipin, at ng mga dakila. Kaya, na walang laman, anong matitira? Mga buto. Anong gagawin sa napakaraming natirang buto? Ito ang binabanggit ng Ezekiel 39:15. Kapag may nakitang buto ng tao ang mga naglilibot sa lupa, maglalagay sila ng tanda sa tabi nito at ililibing ito sa lambak ng Hamon Gog ng mga inatasang maglilibing. Tanong, saan tayo kasama? Sa maglilibing o ililibing? Oo. Ganyan naka-outline sa Biblia kung paano kokontrolin ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Tayong mga saksi ni Jehovah, sa pangunguna ng alulod ni Jehovah ang tapat at matalinong alipin, 100% tiwalang-tiwala. Matutupad ang mga binasang teksto hanggang sa kaliit-liitang detalye. Ito ang dahilan kung bakit noong 2021, kasagsagan ng pandemya, lockdown, nagsayos ang governing body ng isang special group. Pinili ng body of elder sa bawat kongregasyon sa buong mundo. Pinuntahan ang mga presidente, prime minister, mga hari, senador, congressman, mayor, hanggang sa mga barangay chairman. Binigyan ng formal letter upang mabasa ang bantayang ano ang kaharian ng Diyos. Noong isang taon, bumalik na tayo sa ating mga Kingdom Hall. Buwan ng September 2023, muling inulit. House to house, face to face, meron tayong special campaign. Bawat tao binigyan ng magazine ano ang kaharian ng Diyos. Visual aid number 9. Oo, sa bantayang binanggit, ipinaliwanag under control ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Babaligtarin ni Jehovah. Sa artwork na ating nakikita, mababasa sa bantayang ito, isang magandang mundo malapit na. Perpektong kalusugan, kapayapaan at katibasayan, makabuluhang trabaho, isang malinis na kapaligiran. Suma total, visual aid number 10. Ano nakalagay dyan sa ating artwork? All suffering soon to end. Wala ng climate change, global boiling at mga digmaan. Enjoy peaceful life on earth forever. From paradise lost to paradise regained. Tanong, nandun ba tayo? Anong dapat nating gawin upang matamasa ang mga pagpapalang ito? Huwag nating ulitin ang ginawa ni Adan at Eva. Disobedience. Salamat sa visual aid. Kaya, ngayon ang panahon, sabi ng outline, ipakitang iniibig natin ang paraan ng pamamahala ni Jehovah. Tandaan natin, gaya ng iniling kay Adan, hindi tayo inihilingan ng mabigat. Habang iniintay ang Armageddon, kung ano man ang pinagkakaabalaan natin para sa ating personal na kabuhayan, ituloy natin. Pero ilagay natin sa unaan ang tatlong bagay. Ito ang priority natin. Number 1, dumalo ng regular sa Kingdom Hall. Number 2, ikapit ang natutuan. Number 3,
Ipangaral ito sa house to house. Ulitin ko, dumalo ng regular sa Kingdom Hall, ikapit ang natutuhan, ipangaral sa house to house. Tapos na tayo mga kapatid. Isang tanong na lang. Kontrolado pa ba ng Diyos ang mga bagay-bagay? Magandang umaga. Marami pong salamat, Brother Herman Pangan. Muli kami ay napaalalahanan na bagaman lumihis ang mundo sa kanyang sa orihinal na layunin ni Jehova, makakasigurado po tayo na ibabalik niya po ito. Yung pangako niyang paraiso at buhay na walang hanggan, patunay na kontrolado ng Diyos na Jehova ang lahat ng bagay-bagay. Muli po maraming salamat. Sa susunod na Sabado po, muli namin kayong inaanyayahan sa ganito rin pong oras sa aming Kingdom Hall para makapakinig na isa na namang nakapagpatibay na pahayag na may pamagat na makakamit pa ba natin ang tunay na karunungan. Ngayon ay dumako na tayo sa pangalawa nating pagpupulong, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasing Bantayan sa araling Artikulo 1 na may pamagat na magtiwala kay Jehova para madaig ang takot. Tawagin natin ang ating tagapangasiwa, Brother Danilo Calso, at ang kanyang tagabasa na si Brother Ezekiel Magpili. Magandang umaga ulit mga kapatid, mga kaibigan, at ganyan din mga sa Zoom. Kayo ay buong pusong tinatanggap muli sa ating pangalawang programa, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasing Bantayan. At pasisimulan natin ito sa magitan ng pag-awit. Ang awitin natin ay nasa awit bilang 135, ang pamagat, magpakarunong ka, anak ko. So, binatay itong awit nito sa Kawikaan 27 verse 11. Ang ating pag-aaralan ay nasa araling 53, Artikulo 53 ng Bantayan, December 2023. Ang paksa, mga kabataan, brother, sumulong at maging may gulang. Ang teksto na susi natin sa ating pag-aaralan ay nasa unang hari 2 verse 2, magpakatatag ka at magpakalalaki. Okay? Ito nilalaman. Kailangan ang mga may gulang na brother sa kongregasyon. At talakayin sa artikulong ito kung paano susulong at magiging may gulang ang mga kabataang brother. So, kailangan mga kapatid na kabataan. So, tingnan natin kung anong tatalakayin natin dito sa artikulong ito. Una, mga dapat gawin para sumulong at maging may gulang. Para sa mga kabataan, ito. Number 2, anong kailangan niyong gawin? Matuto ng kapakipakinabang ng mga kakayahan. Yan. At number 3, ay maging handa sa mga responsibilidad. At yung pang-apat, ano ang gagawin mo ngayon? At tapos, rirepasuin natin pag-aaral. May mga teksto dyan kung ano matutunan natin sa awit 119 verse 9, awit 1 verse 1 to 3, at 1 Timoteo 5 verse 8. Okay? Sa pasimulan ng talakayan natin, ating tagabasa si Brother Ezekiel Magpili, makasuyo, paragraph 1, subaybayan siya. Ipinayo ni Haring Solomon, ni Haring David kay Solomon, magpakatatag ka at magpakalalaki. Kailangan din gawin iyan ng mga brother gayon. Para magawa iyan, kailangan nilang sundin ang mga utos ng Diyos at isabuhay ang mga prinsipyo sa Biblia. Bakit napaalaga na sumulong at maging may gulang ang mga kabataang brother? Salamat. Ang unang tanong natin, anong dapat gawin ng mga brother? Okay, pakinggan mo natin si Harold. Harold, please. Kailangan ng mga brother na sundin ang mga utos at isabuhay ang mga prinsipyo sa Biblia. Napakalaga na sumusulong ang mga brother na may gulang, katulad ni Jesus na maliit pa lang siya pero patuloy siyang nag-aral ng Biblia, at nung lumaki siya, lalo na siyang gumagaling at kalugod-lugod siya ng Diyos na Jehova, lalo na sa mga tao. Okay, so nakita niyo, brother, salamat, Brother Harold. Si Brother Renz Umali. Tama yun, dapat nilang gawin yun para
magpakatatag sila at magpakalalaki ayon dun sa sabi ni David kay Solomon sa unang hari 2:2. Ayun, okay. Para maging matatag ka, anong kailangan mong gawin? Ayun sa komento ni Brother Harold, para makitang sumusulong ka, ano dapat mong gawin? Doon sa tinuturo ng Biblia, Sister Lecanda. Kailangan po sundin yung mga utos ng Diyos at isabuhay iyon. Very good. Okay. So, dito tayo ngayon susunod. Bakit kaya mahalaga na sumulong ang bawat mga kabataan? Okay, paragraph 2 and 3. Mahalaga ang papel ng mga brother sa pamilya at sa kongregasyon. Mga kabataang brother, napag-isipan na ba ninyo kung anong mga pananagutan ang posibleng gampanan ninyo sa hinaharap? Baka goal ninyo maging pioneer, ministerial na lingkod o elder sa kongregasyon. Baka gusto din ninyo magkaroon ng asawa at mga anak. Para maabot ang mga goal na iyan at maging matagumpay, kailangan ninyong sumulong at maging may gulang. Ano ang tutulong sa inyo na maging may gulang? May mahalagang kakayahan na kailangan ninyong matutuhan. Isa pa, paano kayo magiging handa at matagumpay sa mga magiging pananagutan ninyo sa hinaharap? Paragraph 2 and 3, bakit mahalagang sumulong at maging may gulang ang mga kabataang brother? Si Sien nga. Sien, bakit? Kailangan namin maging mature at sumulong dahil napakahalaga ng magiging role namin sa pamilya at congregation sa hinaharap po. Yo, bakit kaya? Ano ba yung mga naghihintay na para sa inyo mga kabataan? No, Sister, pakinggan mo natin to, Sister Presi Blanca. No? Ang pagsulong kasi ng mga brother sa pagkamay gulang ay napakahalaga kasi mayroon silang mahalagang papel sa pamilya at sa kongregasyon. Kung halimbawa, kung ang goal ng isang brother ay mag-asawa at magkaroon ng anak, kailangan niya ng mga kakayahan upang maabot at maging matagumpay siya bilang may asawa at ama. Kung ang goal naman ng isang brother ay maging pioneer, ministerial o lingkod na elder sa kongregasyon, parehong kailangan ang kakayahan upang magampanan nila yung anumang atas sa kanila. Ayan. Ano pa napansin nyo doon sa footnote mga kapatid? Ano ang kailangan ng isang brother na makita siya na talagang sumusulong siya? Na siya masulong. Okay? Brother AC Parilyaga, please. Hindi lang ito sa edad na pisikal, kundi kailangan isa siyang taong espiritual. Nagpapagabay siya sa banal na espiritu ni Jehovah. Ikino-consider niya yun sa halip na doon sa impluensya ng sanlibutan. Inuuna niya rin yung mga kapakanan ng ilang mga kapatid kaysa sa sarili niya. Ayan, oo, no. So, Brother Tom, may nakita ka pang ibang punto? Kailangan talaga ng mga kabataan na sumulong. Kung mapapansin natin sa ating kongregasyon, kukunti lang yung kabataan. So yung mga, halimbawa, elder, mapapansin natin din na meron ng may edad. Kaya kailangan ng sumulong ng mga kabataan. Pero bago magawa nila yun, kailangan talaga nila na sundin yung pamantayan sa Biblia at isabuhay iyon. Ayan. So mga kabataan, liwanag mga komento. So ano dapat natin gawin? Mga kabataan, anong dapat niyong gawin para sumulong at maging may gulang? Ayan ang pag-aaralan naman natin susunod. Okay, paragraph 4. Tularan ng magagandang halimbawa. Maraming magagandang halimbawa sa Biblia na dapat tularan ng mga kabataang brother. Minahal nila ang Diyos at humawak sila ng iba't ibang pananagutan para pangalagaan ang mga lingkod niya. May mga brother din na mahusay na halimbawa sa loob ng pamilya at sa kongregasyon ninyo. At siyempre, nandyan ang perpektong halimbawa ni Jesucristo. Habang pinag-aaralan mo ang mga halimbawa nila, pag-isipan mo ang magaganda nilang katangian at kung paano mo sila matutularan. Salamat. Paragraph 4. Saan ka makakahanap ng magagandang halimbawa na pwede mong tularan? Ayan, okay. Pakinggan naman natin si Lara. Sister Lara. CRS. Si Jesus po ay nagpakita ng magagandang katangian noong panahon niya na maaari po nating matularan.
Kahit sa panahon po natin ngayon, makikita din po natin ng mga brothers sa kongregasyon na may magaganda at mabubuting katangian na maaari din po nating matularan. Tama, no? Kompleto. Tingnan natin nasa larawan, no? Sa mga kongregasyon, meron tayong matutularan dyan, pero higit sa lahat, yun nasa artwork. Ano ba sa Brother Roy? Anong masabi mo sa isang kabataan? Ano yung naisip niyang gawin para sumulong siya? Itong kabataang ito ay nagpe-personal worship siya. Ngayon, pagkatapos siya mag-personal worship, nabubulay-bulay niya ngayon yung mga katangian na dapat niyang tularan. At marahil naisip niya yung halimbawa ng Panginoong Jesus. Nung si Jesus ay umiyak kasama ni Martha at Maria, naalala niya yun, naisip niya yun. Sa ikalawang bahagi naman, naisip din ng brother na ito, yung Panginoong Jesus ay naglingkod o nagugas ng paa ng isa sa mga alagad niya. At yung pangatlo, naalala din ng brother na ito na si Jesus ay laging nananalangin sa Diyos. Ayan, nakita niyo, no? Yung pakikitungo ni Jesus sa mga babae, may respeto siya, yun naman, humility, number 2. Tapos ang nalangin. Yan ang tinitingnan niya. Brother Arjona, may nakita ka pang ibang punto dito? Yung pag-abot ng mga pribileyo ay next level yun ng pagmamahal sa Diyos. Bagamat mahal na nila, pero lalo nilang pinaigting yung pagmamahal sapagkat yan ay ibang antas na naman ng pagsulong. Ayan, okay. So, malinaw lahat yun, mga kapatid, So, titignan natin yung magagandang halimbawa ng Panginoong Hesus. Yan ang talagang kailangan natin at tutularan sila. Okay, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng magkaroon ng kakayahang mag-isip. Paano ito nakakatulong para sumulong ang isang kabataang brother? Okay. Magkaroon ng kakayahang mag-isip. Ang taong may kakayahang mag-isip ay hindi pa dalos-dalos. Nag-iisip muna siya bago magdesisyon. Kaya sikapin mo magkaroon ng kakayahang mag-isip at panatiliin ito. Bakit? Kasi maraming kabataan ngayon na nagdidesisyon base sa sarili nilang ideya. Nagpapadala naman ng iba sa damdamin nila. Malaki rin ang pwedeng maging impluwensya sa iyo ng media at internet. Kaya paano ka magkakaroon ng kakayahang mag-isip? Pag-aralan mo ang mga prinsipyo sa Biblia at alamin kung bakit makabubuti sa iyo ang mga ito. Pagkatapos, sundin ang mga prinsipyong ito kapag gumagawa ka ng mga desisyon para mapasaya mo si Jehova. Mahalagang magkaroon ng kakayahang mag-isip para sumulong at maging may gulang ka. Tingnan kung paano ito makatutulong sa iyo sa dalawang sitwasyon. Una, sa paikitungo mo sa mga sister. At ikalawa, sa pananamit mo at hitsura. Okay, so ito. Ihimayin natin itong paragraph 5. Pero basahin muna natin ang awit 119 verse 9. Okay, yun naman, yung si Briquillo family. Paano mo papanatiling malinis ng isang kabataan ang landas niya? Dapat na lagi niyang sundin ang iyong salita. Ayan, okay, good. Mali ng pagbasa, no? So, ito ngayon ang tanong. Paano ka, sa mga kabataan, brother, paano ka magkakaroon ng kakayang mag-isip at bakit ito mahalaga? O tutulungan tayo ni Sister CK dito. Para magkaroon ng kakayahang mag-isip, kailangan pag-aralan niya ang mga prinsipyo ni Jehovah na nakaulat sa Biblia at alamin niya kung bakit ito nakakabuti sa kanya. Ibig sabihin po, yung pag-aaral niya ay malinaw sa kanya kung bakit yun ang ipinag-uutos ni Jehovah upang mas maging madali sa kanya na sumunod. Ayan, bakit kaya, mga kapatid, kailangan pananatilihin natin yung mga prinsipyo ng Biblia, malinaw sa ito. Bakit? Bakit kaya? Brother Libres, ano dahilan kaya? Unang-una kasi napakaraming hadlang ngayon para makapag-isip ng husto ang isang kabataan. Nandyan yung sarili nilang ideya, pinaiiran nila, yung mga pagsulong ng teknolohiya, yung internet. Isa ito sa mga nakakaabala at ang isa ay hindi makapag-isip kaagad. Ayun, Okay, Brother Jean Luistro, please. Makita rin natin na maraming mga sitwasyon sa ngayon na maaaring magtulak sa isa upang maging pabigla-bigla. Example, road rage. Maraming ganyan. Kaya doon sa Kawikaan 29:11, yung kakayahang mag-isip, yung magpapangyari sa isa upang maging kalmado sa isang maaring nakakagalit o isang tensyonadong sitwasyon.
Papangyari kasi na makita nung isa yung mga simulain ng Biblia kung paano niya ito may apply. Kasi kung hindi niya ito pag-iisipan muna, baka makapag-desisyon siya o makagawa siya ng isang bagay na salungat sa kalooban ni Jehovah. Hindi nakakatulong sa kanya yun. Pero kung lagi muna siyang mag-iisip, sabi nga, tingnan muna niya yung option niya at yung simulain sa Biblia, edi yung magagawa niyang desisyon o pagkilos niya, tama iyon at makakatulong sa kanya. Yan, oo. Kaya pagka may kakayahan tayo mag-isip, sigurado susulong tayo sa spiritual. No? Pero kailangan, katulad ng komento, prinsipyo ng Biblia ang ating susundin. Ano? So tingnan natin yung dalawang sitwasyon kung paano sumulong at maging magulang, paano natin ito trato yung mga sister, yung pananamit natin. Okay, dito muna tayo sa paragraph 6. Tutulong ang kakayahang mag-isip para makapagpakita ka ng respeto sa mga babae. Normal lang na magkagusto ang isang kabataang brother sa isang sister. Pero kung may kakayahang mag-isip ang isang brother, hindi siya magsasabi, magme-message o gagawa ng anuman na magpapahiwatig na may gusto siya sa isang sister na hindi naman niya planong ligawan at pakasalan. Kung may kasintahan ng isang brother, titiyakin niya na lagi silang may chaperon para maingatan niya ang magandang reputasyon ng sister. Paano tutulong ang kayang mag-isip para makapagpakita ng respeto ang isang kabataang brother sa mga sister? No? Sinasa bloom of youth ang mga kabataan. Ako, medyo delikado kasi yan no? Di ba? Kaya paano tutulong yung dapat kang meron ka kayang mag-isip para may pakita mo, no? Okay, nakita niyo mga brother? Brother, kukunti lang brother, no? Iba, kabataan. Brother Romali. Sige, Brother Romali. Unang situation tungkol sa komunikasyon sa isang sister, dapat yung motibo malinis, kung hindi siya makikipag-flirting doon sa kausap niyang sister. Ikalawang situation, sa pakikipag-date, dapat may chaperon para hindi masira yung reputasyon ng sister. Yan. Okay, Brother Arjona. Yung chaperon, hindi yung cheaper one na kayang suhulan, no? Na pag sige, ka doon, tapos dito kami, no? Kaya dapat ang chaperon mapagkatiwalaan din. Ayun, oo, tama yun, So, kailangan yung pakikitungo, no? Pagka may girlfriend na ang isang kabataan, Pagka may girlfriend niya, paano niya papakita na meron siyang kakayahang mag-isip? Yan. Pero naikomento niyo na ito, no? Paano niyo may papakita na meron kakayahang mag-isip kapag kayo ay may girlfriend, sorry. Kinomento niyo yun, di ba? May girlfriend ka, anong gagawin mo sa pagka may date kayo? Para makita may kakayahan kang mag-isip. Mahalaga yun di ba? Brother, Sister Pangan, please. Esther. May papakita po ng isang brother na may kakayahan siyang mag-isip at sumusunod sa mga simulain ni Jehovah, magpapagabay dito. Kung hindi siya basta ligaw ng ligaw. Halimbawa, ito para bagang pagmamalaki niya na siya ay playboy, gagawin niya lang laruan yung pakikipagligawan na wala nang pala siyang balak talagang maging asawa ito. Kaya tutulong yung kakayang maisip, mga simula ng Biblia, para wag siyang padalos-dalos na kumilos. O kung siya naman ay may kasintahan, hindi siya lalakad na sila lang dalawa, kundi kailangan may chaperon para maingatan yung reputasyon ng kapatid na babae. Ayun, okay. Ngayon, Brother Isi, may nakita pang punto rito, ibang punto naman. Maganda yung simulain doon sa 1 Timoteo 5:1-2 na ituring daw natin yung mga babae na tulad ng ating mga nanay, mga kapatid na babae na may malinis na puso. So, tamang motibo. Ano ba yung motibo mo? Bakit mo siya mini-message? Nagpapaasa ka lang ba? O, nagpapagwapo ka lang ba? Pero wala ka namang kagustuhan o planong pakasalan siya. So, hindi dapat gawin yon ng isang may gulang na brother. Oo, may kakayahang mag-isip. So yun sa pagkitungo sa mga babae. Sa pananamit naman, paano natin magagamit yung kakayahang mag-isip? Paragraph 7. May papakita din ng isang kabataang brother ang kakayahang mag-isip kung maayos ang pananamit at hisura niya.
Kadalasan na, ang mga style ngayon ay dinidisenyo at pinapauso ng mga taong walang paggalang kay Jehova at namumuhay ng immoral. Kaya ang pananamit nila ay hapit na hapit o pinagmumukha nilang babae ang mga lalaki. Kapag pumipili ng damit ang isang kabataang brother na sumusulong na sa pagiging may gulang, iniisip niya ang mga prinsipyo sa Biblia at ang magagandang halimbawa sa kongregasyon. Pwede niya itanong sa sarili, pinapakita ba ng damit na ito na may matino akong pag-iisip at na nire-respeto ko ang iba? Kung isusuot ko ito, ituturing ba nila ako na lingkod ng Diyos? Kung may kakayahang mag-isip ang isang kabataang brother, makukuha niya ang respeto ng mga kapatid at ni Jehova mismo. Paragraph 7. Paano makakatulong ang kakayahang mag-isip sa isang brother kapag nagdidesisyon tungkol sa pananamit at itsura niya? Kailangan na naman ng kakayahang mag-isip. Halimbawa, nasa mall ka na. Okay, bibili ka ng damit o pantalon. Paano mo gagamitin yung kakayahang mag-isip, Brother Mike? Sa ngayon po, malaking epekto yung social media, mga napapanood po natin madalas. Kaya baka maka-apekto po sa atin yan. Pero ang isang sumusulong na brother, o ginagamit niya po ang kakayahang mag-isip, kung isipin niya po yung prinsipyo ng Biblia at yung magandang halimbawa po sa congregation. Okay, good. Oo. Brother, anong prinsipyo sa Biblia ang dapat salang-alang natin? Yung binanggit ni Mike, kailangan isipin mo yun eh. Ang diyan, mga kapatid. Ano makakatulong na prinsipyo ng Biblia para sa ganoon, magamit mo yung kakayahang mag-isip? Brother Nolan Vasquez naman, okay. Yung po nakaulat sa unang Korinto 10:32 na iwasan natin yung makakatisod sa iba, yung pananamit natin. Kasi marami naman talaga tayo na napagpilian eh. Kaya lang siyempre, pag nagpili tayo ng damit, kailangan isalang-alang din natin yung mga kapatid. Baka mamaya, bibili tayo ng damit, ay nakakatisod din yung pananamit natin. Kaya pilihan natin yung nakakagalang-galang naman. Ayan, tama, no? At yung binanggit sa 31, ano sabi doon? Sa dulo, Sister Mali. Para makita, ginagamit mo yung kakayahang mag-isip. Isipin din po natin kung maluluwalhati ba natin ang Diyos na Yehova dun sa paraan natin ng pananamit. Very good, tama yun, Pero ba nakita, Sister Quiñones? Kaya hindi magandang ikatwiran ng isang brother o kabataan na wala na kaming mabili sa mall kasi ang trend, iba talaga. Pero hindi yun reason para pumorma tayo or pumorma ang mga kabataan na porma na pangsanlibutan. Ayan. Kapag meron kang kakayahang mag-isip, anong epekto nito sa iyo at kay Jehova o sa ibang mga kapatid? Yeah, Sister Dali Gaan. Makukuha po ng mga brother yung magagandang katangian, irerespeto po ng mga kapatid na brother, yung pabantayan mismo ni Jehovah. I-respeto tayo ni Diyo. Sister Iris Sinto? Binanggit din po sa Tito 2:6 na himuki ng mga nakakabatang lalaki na magkaroon ng matinong pag-iisip. Ibig sabihin po mismo, tayo sa ating mismong sarili, maging magandang halimbawa na po sa ating pananamit upang mahikayat din natin sila na magkaroon ng kakayahang mag-isip ang mga kabataang brother. Yan. Kaya sa paragraph, makukuha natin yung respeto ni Jehovah at ng mga kapatid. Dako tayo susunod na paragraph. Maging maaasahan. Ginagampanan mabuti ng isang maaasahang brother ang lahat ng responsibilidad niya. Pag-isipan ng perpektong halimbawa ni Jesus. Kahit kailan, hindi siya naging irresponsable. Ginampanan niya ang lahat ng atas na ibinigay ni Jehova sa kanya, kahit mahirap ito. Mahal niya ang mga tao, lalo na ang mga alagad niya. At handa pa nga niyang ibigay ang buhay niya para sa kanila. Gaya ni Jesus, sikapin mong gampanan ang lahat ng atas na ibinigay sa iyo. Kung hindi ka sigurado kung paano gagampanan iyon, maging mapagpakumbaba at humingi ng tulong sa mga may gulang na brother. Huwag makontento na basta masabing may nagagawa ka kahit paano. Tapusin mo ang atas mo. Gawin mo ito para kay Jehova at hindi para sa mga tao. Siyempre, hindi ka perpekto, kaya maging mapagpakumbaba at tanggapin ang mga pagkakamali mo. So, ano ang tutulong sa isang kabataang brother na maging maasahan? Pangatlong pinag-aaralan natin yan
para sumulong. Ayan, si Marvin. Punayo, please. Ginagampanan po niya lahat ng atas na ibinibigay ni Jehovah sa kanya kahit na mahirap po ito at mahal po niya ang mga tao lalo na ang mga alagad po niya. Ayun, kung mahal mo nga naman ang tao, mahal mo si Jehovah, maasahan ka talaga. Ano pa nakita niyo rito mga kapatid sa paragraph na ito? Brother Carlo Dula, please. Maganda nga po yung binabanggit dito sa Colossus 3:23. Kapag nabigyan ng atas yung isang kabataang brother sa loob ng kongregasyon, dapat nga na ituring niya ito bilang isang pribileyo na ginagawa niya para kay Jehovah, hindi isang paraan para makilala siya ng mga kapatid o sumikat. Maganda nga din po na maging mapagpakumbaba yung isang kabataang brother para magtagumpay siya sa mga atas na ibinibigay sa kanya at maipakita niya na maaasahan siya sa mga atas sa loob ng kongregasyon. Ayun, yung nasa Lucas 16:10, paano natin, mga kabataan, paano nyo ikakapit ito? Halimbawa, ayan, okay, sige, Brother Renz. Para asahan ka talaga. Ano mang pribilehyo yung ibigay sa isang kabataang brother, kailan ibigay niya yung best niya. Halimbawa, pagmamic man, kahit pagmamic man lang, ibibigay pa rin niya yung best niya para pag nabigyan siya ng malaking responsibility, mapagkakatiwalaan na siya. Ayan, kahit malilit na bagay lang. Okay, Brother Isi. Napakagandang halimbawa ni Panginoong Hesus. Hindi siya namili ng trabaho. Hindi niya sinabing, dito lang ako mangangaral pag maraming mga pariseyo o kaya sa gitna ng Sanhedrin. Hindi. O dito lang ako kapag hindi nakakapagod yung gawain. Katutal, anak naman ako ng Diyos. Hindi. Kundi talagang kahit maliliit yung mga bagay, mahirap, talagang maaasahan si Jesus kahit nung kabataan niya. Kaya ganun dapat yung magandang halimbawa sa mga kabataang brother. Ayun, humble, Kita niyo, Sister Anablea. Cheryl, Anablea, please. Yung nakaulat dito sa Kawikaan 11:2, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki kung maging mapagpakumbaba kasi hindi naman lahat ng bagay ay alam ng tao. Ayan, tama yun, Okay, good. So, salamat sa pag-quote nyo ng mga Bible text, So, ano yung tatlong paraan para makita na sumusulong ang isa? Ano yung pinag-aralan natin? Nire-review lang natin yung subtopic, Para makita ang isa may gulang, sumusulong, ano yung kailangan gawin ng isa, Mr. Vasquez? Dito po sa banda rito. Ang una nga po, tularan ng magagandang halimbawa. Pangalawa, magkaroon ng kakayang mag-isip. At yung panghuli, maging maaasahan. Ayan, okay, good. Dito naman tayo sa subtopic na matuto ng kapakipakinabang ng mga kakayahan, paragraph 9. Para maging may gulang, kailangan mong matuto ng kapakipakinabang ng mga kakayahan. Tutulong iyan sa iyo na magampanan ng mga responsibilidad na ibibigay sa iyo sa kongregasyon. Tutulong din iyan para magkaroon ka ng trabaho na susuporta sa iyo o sa pamilya mo at ng magandang kaugnayan sa iba. Ano ang ilang mahalagang kakayahan na dapat mong matutuhan? Bakit dapat matuto ang mga kabataang brother ng kapakipakinabang ng mga kakayahan? Bakit? Yeah, okay. Sister Vanessa, please. Dahil ito po yung tutulong sa isang brother na magampanan po yung kanyang responsibilidad sa kongregasyon at gayon din para magkaroon po siya ng trabaho na susuporta po sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya at magkaroon din ng magandang kaugnayan sa iba. Yan. Tingnan natin yung ilang mahalagang kakayahan na dapat matutunan ng mga brother. Okay, paragraph 10-11. Maging mahusay sa pagbabasa at pagsusulat. Sinasabi ng Biblia na maligaya at matagumpay ang taong nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw at nagbubulay-bulay dito. Kapag binabasa mo ang Biblia sa araw-araw, malalaman mo ang kaisipan ni Jehovah at tutulong ito sa iyo na magkaroon ng tamang pananaw sa buhay. Kailangan ng ganyang mga lalaki sa kongregasyon. Bakit? Kailangan ng mga kapatid ng mahuhusay na brother na magtuturo at magpapayo sa kanila mula sa Biblia. Kung mahusay kang magbasa at magsulat, makakapaghanda ka ng magaganda at nakapagpapatibay ng mga pahayag at komento. Makakapagsulat ka rin ng magagandang punto habang nag-aaral ka at nakikinig sa mga pulong, assembleya at konbensyon. Pwedeng makatulong sa iyo at sa iba ang mga puntong na isulat mo.
Salamat ulit. Dito tayo sa Awit 1 verse 1 to 3. Basahin natin ito. Ayan, si Brother Bart. Okay. Awit 1 verse 1 to 3. Maligaya ang taong hindi sumusunod sa payo ng masasama at hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan at hindi umuupo sa upuan ng mga nangungutya. Sa halip, nalulugot siya sa kautusan ni Jehovah at ang kautusan niya ay binabasa niya ng pabulong araw at gabi. Magiging gaya siya ng isang puno na nakatanim sa tabi ng daloyan ng tubig. Isang puno na namumunga sa panahon nito, na ang mga daon ay hindi nalalanta, at ang lahat ng ginagawa niya ay magkatagumpay. Okay, salamat din sa malinaw na pagbasa. Kung mahusay magbasa at magsulat ang isang kabataang brother, paano siya makikinabang at ang korugasyon? Okay, Sister Carlson naman, please. Ayon sa Awit chapter 1 to 3, ang taong mapagbasa, nagbabasa ng Diyos ng Biblia araw-araw, may schedule siya talaga para maikintal niya sa kanyang isip kung ano sa talagang sinasabi para sa Diyos na Jehovah. At ito ang kailangan sa kongregasyon. Ayun, pagka binabasa mo ang Biblia, anong may pakinabang sa iyo mismo? Pagka talagang Brother Luistro, please. Maliwanag po doon sa binanggit na teksto, para siyang isang puno na nandun sa tabi ng tubigan. Ibig sabihin, busog na busog siya sa nutrisyon. Kaya ganun din tayo, kapag tayo binabasa natin ang Biblia araw-araw, busog na busog tayo sa mga turo ni Jehovah. Kaya nakikita natin yung napag-usapan natin kanina, alam na alam mo yung simulain sa Biblia at naikakapit mo iyon. Kaya nagiging matagumpay ka. Ayan, at higit sa lahat, nagkakaroon ka ng anong kaugnayan mo kay Jehovah kapag ganoon. Binabasa mo, salita niya yan binabasa mo. Nadidevelop ang iyong Sister Irene. Kapag binabasa yung Biblia araw-araw, malalaman mo yung kaisipan ng Diyos na Jehovah at tutulong ito na magkaroon ng tamang pananaw sa buhay. Yan, yung relationship mo, lalo na kay Jehovah. Pinakamahalaga sa atin, yung relasyon kay Jehovah. Bakit kailangan ng mga kabataan brother na marunong magbasa, marunong magsulat? Bakit kaya Sister Tina Di Macali? Bakit mahalaga yun, mga kabataang brother? Kapag po pala nalilinang ng mga brother yung kanilang kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat, nakapaghahanda po sila ng mabuti para sa kanilang mga pahayag at komento. At kapag nagsusulat din sila ng mga punto na napapakinabangan po nila sa mga pulong o assembleya at mga konbensyon, nakakatulong naman ito na may bahagi nila ito sa ibang tao. Yan, oo, no. Pagka nagtitake note ka, ano bang panito? Advantage nung nagtitake note ka sa mga talk, katulad kanina, sa mga assembly, Sister CK, Iba kasi pag naisusulat mo, hindi lang pinasok mo sa utak mo, kundi isinulat mo pa. Ibig sabihin, mas napapractice mo o mas matatanim sa isip mo. Iba kasi yung magaling lang sa verbal. Yung written skills, communication skills ay qualification din yun kahit sa trabaho, pakikipag-usap. Kailangan yung written skill natin, kung hindi tayo magaling, pasulungin natin ito. Yan. Dito naman sa pakikipag-usap. Tingnan naman natin dito, bakit ka pakinabang kung mahusay kang makipag-usap? Maging mahusay sa pakikipag-usap. Dapat matutong makipag-usap ng mahusay ang isang brother. Ibig sabihin, kailangan niyang pakinggan at maintindihan ang nararamdaman at iniisip ng iba. Mahalata niya ito sa tono ng boses, ekspresyon ng muka, at kinikilos ng kausap niya. Siyempre, para magawa mo iyan, kailangan mo maglaan ng panahon para sa ibang tao. Pero hihina ang kakayahan mo makipag-usap ng personal kung lagi ka na lang naikipag-usap gamit ang gadget, halimbawa sa email o text. Kaya sikaping makahanap ng mga pagkakataon para makausap ng personal ang ibang tao. Ano ang tutulong sa iyo na maging mahusay sa pakikipag-usap? Brother, magpili. Esel? Ayun, pwede po makatulong dito yung hanggat maaari makipag-usap ng personal.
Kasi sa ganong paraan, mahahasa rin yung kakayahan natin makipag-usap. Kasi paano po ba kung sa text o email lang? Mahahasa lang yung typing skills natin, hindi yung speaking skills. Kaya hanggat maaari, tulad nung dito sa ikalawang Juan 12:12, yung sinabi po ni Apostol Juan dito, sabi niya dito sa huling banda, umaasa akong makapunta sa inyo at makausap kayo ng personal para malubos ang kagalakan ninyo. Kasi kung personal natin kausap yung isang tao, syempre makikita natin yung expression niya, yung tono ng pagsasalita, pati yung pagkilos kung ano reaction niya sa sinasabi natin at sa yung sinasabi rin niya. Hindi katulad sa text, di mo alam kung anong tono niya, kung sarcastic o ba ito, galit ba ito, o masaya, o galit, o hindi. Kaya ayun lang po yung dito, para lesson dito. Hanggat maaari, personal tayo makipag-usap. Okay. Halimbawa, sa bahay-bahay, Sa bahay-bahay, nagbabahay-bahay kayo. Paano mo may papakita na mahusay kang makipag-usap? Sister, Sherin, please. Siyempre, hindi tayo dapat salita lang ng salita. Dapat matuto rin tayo makinig at magkaroon ng empathy. Kailangan maintindihan natin kung ano yung nararamdaman at iniisip nila sa pamamagitan ng kanilang mga sinasabi. Ayun, yung tagapakinig ka rin. Yung pala, kahit hindi ka nagsasalita, tagapakinig ka, mahusay kang makipag-usap. Ano pa nakita nyo dyan, mga kapatid? Yeah, Brother Romali, sige nga, okay. Baka may punto ka pa iba. Tama yun. Pero paano kung ayaw magsalita ng may bahay sa larangan? Tutulong sa atin yung Kawikaan 20, talatang 5. Masasalok natin yung puso ng tao kung tatanungin natin siya. Kung magtatanong tayo, sasagot siya, makikinig tayo na mahusay. Ayun, oo. Magtatanong ka rin. Di ba? Very good. Sige, dito tayo sa susunod na paragraph. Okay. Tingnan muna natin nga pala itong picture. Pakita nga natin yung paragraph 10-11. Hindi natin nakita kanina yan. 10-11. Ano yung kwan dyan para makita natin, mga kapatid, kung bakit kailangan tayo maging mahusay sa pagbabasa at pagsulat. Anong pakinabang, Brother Ruistro? Pakinabang yan, mababasa natin yung Biblia mismo, ng salita ng Diyos. At sa ganun, makukuha natin yung mga simulaing galing dito. Doon sa picture, makikita natin na meron talagang parang pagtuturo na ginagawa ang organisasyon ni Jehovah doon sa mga hindi marunong bumasa at sumulat. Part yun ng kanilang Bible study program. Upang sa ganun, talagang makinabang sila mula sa nakasulat na salita ng Diyos. Pati yung iba, pati nakikinig, nakikinabang. Okay? So, dito tayo nga susunod na paragraph, 13. Matutong kumita. Dapat na alam ng isang may gulang na brother kung paano susuportahan ang sarili niya at ang pamilya niya. Sa ilang bansa, natutuhan ng ilang brother ang trabaho nila mula sa tatay nila o sa ibang kamag-anak. Sa ibang bansa naman, natututo ng skill ang mga kabataan habang nasa high school. Ano man ang sitwasyon mo, maganda na may matutuhan kang skill para makapagtrabaho ka. Maging masipag at tapusin ang mga kailangan mong gawin. Tutulong iyan para makahanap ka ng trabaho at mapanatili ito. Ang mga katangian at kakayang tinalakay natin ay tutulong din sa isang brother na magampanan ang mga magiging responsibilidad niya sa inaharap. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pananagutang ito. Unang Timoteo, chapter 5, verse 8. Pabasa muna natin ito. Sino nais na bumasa? Kaya, mga kapatid. Alright, Brother Harold. Sige, pakisuyo. Basahin mo na ito. Unang Timoteo 5, verse 8. Oo, kung ang sinuman ay hindi naglalaan sa mga nasa pangangalaga niya, lalo na sa mga miyembro ng pamilya niya, itinakwil na niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa walang pananampalataya. Okay, ganda niyan, Ano pa dapat patutuhan ng isang kabataan brother? Ayon dyan, sa 1 Timoteo 5, verse 8. Para makinabang siya at makinabang din ang iba. Brother Luis Trolet. Pinakita ng 1 Timothy 5 verse 8 na kailangan matunan ng isang brother na suportahan ang kanyang sarili at kung may pamilya siya, suportahan niya sa material yung kanyang pamilya. Ayan, oo. Kasi kung, okay, Brother Arjona.
na mga nasa Pilipinas dito, yung marami nang pwedeng gawin na skill, ano? Kahit yung mga ginagawa sa paggawa ng bahay o ano-ano man, yun ang available sa atin dito at huli round paggawa ng bahay. Kung may alam tayo doon, di tayo maubusan ng na pagsuporta sa atin, ano. Kaya ang mga magulang din ay dapat tulungan ang mga anak, no. Huwag silang ipamper, no. May mga kilala ko, nako, ang hirap. Huwag nang makialam kasi baka makapag-away pa kayo. So, kasi yung ganon, encourage sila na kahit hindi makapag-aral, ito, pwede itong ganon. Oo. So, halimbawa, hindi ka matutong kumita, ayaw mo magtrabaho, ayaw mong suportahan ng pamilya mo. Ano sabi doon sa 1 Timoteo 5:8? Kung ihahambing ka sa isang walang Diyos. Yeah, Sister Sister Punayo. Kapag nagpapabaya sa pamilya o sa sarili. Yan. Sabi po dito, mas masahol pa sa walang pananampalataya. Oo, no. Masahol pa sa walang Diyos. No? Kahit nasaksi ka, kung di ka nagkatrabaho, di ka pamilya mo, mas pasama ka pa kaysa sa walang Diyos. Isipin mo yun, ano? Ano diniin ng Biblia na kailangan talaga tayong magsuporta sa pamilya. Ano? So, ano yung natutunan natin mga kapatid para maging kapakinabang para sa atin at para sa iba? Ano yung kailangan natin gawin para makitang sumusulong tayo? Ano yung isama rin natin? Anong kailangan? Brother, meron pa ba iba namang kamay? O brother, brother, Isaac naman, please. Maging mahusay sa pagbabasa at pagsusulat, maging mahusay sa pakikipag-usap, at yung matutong kumita. Ayan. Okay. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pananagutang ito. Maging handa sa mga responsibilidad, paragraph 14. Buong panahong lingkod. Marami may gulang na brother ang nagsimula sa buong panahong paglilingkod noong kabataan pa sila. Sa pagpapioneer, matututo ang isang kabataang brother na makisama sa iba't ibang uri ng tao. Matututo rin siyang mag-budget. Bago pumasok sa buong panahong paglilingkod, magandang mag-auxiliary pioneer muna. Marami ang nag-auxiliary pioneer ng ilang panahon at nakatulong iyon para maging handa sila na maging regular pioneer. Kapag pioneer ka na, maraming uri ng buong panahong paglilingkod ang bukas sa iyo, gaya ng pagiging construction servant at Bethelite. So, paano makakapaghanda ang isang kabataang brother na maging buong panahong lingkod? No? Yan ang talagang goal lahat natin kasi nasa huling bahagi na tayo ng huling araw, no? Brother Luistro, nagtataas pa kayo, please. Isang stepping stone para sa isa na gustong o nagpaplanong pumasok sa buong panahon paglilingkod ay ang auxiliary pioneering. Yan, oo, no? Ayan, anong tinuturo sa atin ng Philippus 4 verse 11 to 13? Anong natutunan natin dyan kay Apostol Pablo? Nakapit sa panahon natin, Brother Umali. Yung pagiging kontento. Kasi kapag full-time servant na isa, pag pioneer na yung isa, konti na yung panahon niya sa pagkita ng pera, kaya kailangan yung sakripisyo. Ngayon pala mag-training na. Tsaka isa pang punto, hindi rin kailangan ng stable na trabaho. Maring isipin ko sa'yo ng isa, bago kung mag-pioneer, kailangan may ipon muna ako, kailangan maganda muna yung work ko. Sa katunayan, si Pablo, nag-resign, umalis sa pagiging abogado, tapos nag-full-time servant. Yun. Maganda yung salita niya, no? Kontento. Kasi yan ang sikreto ng kaligayahan, no? Kahit na billionaire ka, kung di ka naman kontento, masaya ka ba? Hindi, no? Pero kahit konti lang ang pera mo, sakto lang para sa araw, masaya ka. May nakita ka ba ibang punto si Trumpy? Personal kong karanasan, binigyan ako ng application form sa regular pioneering. Actually, Brad, inisip ko ng isang taon, palagay natin, nag-pioneer ako 1983. Binigyan ako ng brother ng application form 1982. Pinag-isipan ko almost a year. Kaya lang, Brad, sa pagkakataon ito, nag-auxiliary muna panon ko. 6 months, tuloy-tuloy auxiliary pioneer. Ma-establish ko lang ang mga Bible study ko at oras ko. Naging effective naman yun sa akin. Kaya ngayon ako ay regular pioneer na rin. Ayun, hindi basta pinilit siya mismo, nagpasya ng mahal niya si Jobe, no?
Ayan, kaya 40 years na siyang RP. Ano? Sige, tingnan natin dito pa. Sister Quinones, may nagtatas ba kayo? Please. Napakaganda rin po yung 4:30 ng Filipos, yung nasa para po na kung ang isa ay hindi gusto mag-pioneer, wala sa vocabulary niya, wala sa goal niya, pwede niyang gawin yung Filipos 4:13. Hilingin ito kay Jehovah, naisin ito at gustuhin. Sigurado i-bless ito ni Jehovah at ibibigay yung kagustuhan na yon. Pagka regular pioneer ka, ano ba yung mga magagandang pribilehyo na bibigyan ni Jehovah sa iyo? Pagka regular pioneer ka, Brother Libres? Bukas yung pagiging construction servant o Bethelite. Napakaraming trabaho pagka ang isa ay regular pioneer. Ayun, hindi sila pinabayaan ni Jehovah. Paragraph 15-16 tayo. Ministerial na lingkod o elder. Dapat na maging goal ng mga brother na maglingkod bilang elder para makatulong sila sa mga kapatid. Sinasabi ng Biblia na magandang tunguhin iyan. Bago maging elder ng isang brother, dapat na maging kwalipikado muna siya na maging ministerial na lingkod. Tumutulong ang mga ministerial na lingkod sa mga elder sa iba't ibang paraan. Mapagpakumbabang naglilingkod sa mga kapatid ang mga elder at ministerial na lingkod at masigasig sila sa ministeryo. Pwede nang maging ministerial na lingkod ang mga brother kahit nasa huling bahagi pa sila ng pagiging teenager. At kahit nasa early 20s pa lang ang isang bahusay na ministerial na lingkod, pwede na siyang maging elder. Paano ka magiging kwalipikado sa mga pribilehiyong ito? Walang formula, pero nakabase ang mga kwalipikasyong ito sa Biblia at sa pag-ibig mo kay Jehovah, sa pamilya mo at sa kongregasyon. Unawain mo mabuti ang bawat kwalifikasyon at ipinalangin kay Jehovah na tulungan kang maabot ang mga iyon. Ano makakatulong sa isang kabataan, brother, na maging minister na lingkod o elder? Ano makakatulong? Brother, Luis Tro, please. Pero mga teksto sa Bible na laging tinitingnan kapag kinukonsider ang isang brother para sa MS o ministerial servant o kaya elder, ang unang Timoteo 3:1-13 o Tito 1:6-9. Medyo mahaba pero ang summary lang, kailangan spiritual person yung isang brother. Ibig sabihin, obvious sa kanya yung pag-ibig niya kay Jehovah, paglilingkod sa mga kapatid, pati na rin sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, priority niya yung paglilingkod kay Jehovah. Nandun siya, available siya upang tumulong din sa mga kapatid. Priority niya, number one priority niya, lalo na ang ministry. At sa ganon, talagang nakikita sa kanya yung pagkilos ng banal na Espiritu. Nandun yung napapakita niya, yung bunga ng Espiritu sa paraan ng pamumuhay niya. Tama yung sabi ng paragraph, walang formula. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Kundi makita natin dito na talagang nagpapagamit talaga siya sa pagsulong ng intereses ng kaharian. Maganda nga yung binanggit, hindi rin kailangan ng age requirement. Kahit nasa late teen siya o teenager, pwede siya maging MS. O kaya nasa early 20s naman siya, pwede rin na ang isang brother na MS mag-qualify as elder. Yan. So mga hindi pa MS o hindi pa elder, isaalang-alang nyo yung unang Timoteo, yung mga kinote dito. Isaalang-alang nyo ito. Habang binabasa nyo ito, ayan, nagkakaroon kayo ng goal. Para maging ministerial o kaya elder. Dito tayo sa susunod na paragraph, 17. Asawa at ulo ng pamilya. Gaya ng pinawating ni Jesus, may ilang may gulang na Kristiyanong lalaki na mananatiling walang asawa. Pero kung mag-aasawa ka, magkakaroon ka ng karagdagang pananagutan bilang asawa at ulo ng pamilya. Inaasahan ni Jehovah sa isang brother na mahalin ang asawa niya at ilaan ang pisikal, emosyonal at espiritual na pangangailangan nito. Makatutulong sa iyo ang mga katangian at kakayahan na tinalakay kanina, gaya ng kakayahang mag-isip, respeto sa mga babae, at pagiging maaasahan para maging mabuting asawa. Tutulong iyan para maging handa kang gampanan ang pananagutan mo bilang asawa at ulo ng pamilya. Paano magiging handa ang isang kabataan, brother, na maging asawa at ulo ng pamilya? Pakita natin larawan. Pakita natin larawan para diyan na natin komentuhan. Nasa larawan, please. Okay. Mga kabataan, brother, anong natutunan natin dyan? Okay, Brother Mike. Ano man po yung desisyon ng isang brother kung manatiling single or mag-asawa, makakatulong po yung mga katangian na talakay po kanina, katulad po ng
kakayahang mag-isip, respeto sa mga babae at pagiging maasahan. Sa tulong po nito, magiging handa tayo na magampanan yung mga pananagutan po natin. Ayan. Ano nakita niyo sa lalaki, mga kapatid? Paano niya in-express yung kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya, kanyang asawa? Yeah. Okay. Brother Isi? Hindi lang siya nakaupo at parang hari, inaantay siyang paglingkuran. No? Pansinin natin, tumutulong siya sa pagsiset ng table na parang kung sa sanlibutan baka isipin nila trabaho ng babae. Pero pagpapakita ng magandang halimbawa yon at talagang irerespeto siya ng kanyang pamilya. Yeah. Ano magiging epekto sana pagka nakikita niya sa magulang niya? Sister, baka may nakita pa, Sister Mehulio. Tutularan din niya yung kanya magulang pag siya ay nagkapamilya na. Ganun din ang gagawin niya sa kanya mga anak. Yan, okay, good. Paragraph 18. Tatay, kapag nag-asawa ka na, pwede kang magkaroon ng anak. Ano matututuhan mo kay Jehovah sa pagiging mabuting ama? Marami. Hayagan sinabi ni Jehovah sa anak niyan si Jesus na mahal niya siya at sinang-ayunan. Kung sakaling magkaroon ka ng mga anak, lagi mo sabihin at ipadama sa kanila na mahal mo sila. Lagi mo silang purihin sa magagandang bagay na nagagawa nila. Kung tutularan ng mga tatay si Jehovah, matutulungan nila ang mga anak nila na maging mahuhusay na Kristiyano. Magiging handa ka sa pananagutang ito kung ngayon pa lang, mamahalin mo na ang mga kapamilya at kakongregasyon mo at sasabihin mo sa kanila na mahal mo sila at pinapahalagahan. Tutulong iyan sa iyo na magampanan ng magiging pananagutan mo kapag may asawa at anak ka na. Pero ngayon pa lang, makakapaglingkod ka na ng gusto kay Jehovah at magiging pagpapala ka sa pamilya at kongregasyon mo. Okay, 18. Paano magiging handa ang isang kabataang brother sa pananagutan ng isang tatay? Yung mga anak na, mga kabataang brother ulit. Anong pa natin? Yung mga elder na lang tulungan yung mga kabataan. Sige, Brother Jean. Maganda yung binanggit ng para po na makakapag-prepare na siya ngayon pa lang kung paano niya pinakikitunguhan, lalo na yung mga kapatid sa kongregasyon. Kanina nabanggit na parang ituring mo yung mga matatanda babae bilang nanay o mas matanda mong kapatid na babae, pati na rin yung ibang mga sister, kundi kung sa paraan ng yung paglilingkod sa mga kapatid, kung paano nakikitungo ka doon. Sabi pa nga, albawa, yung isang tatay, maganda na magbigay lagi siya ng komendasyon doon sa kanyang anak. E di bilang brother, kabataang brother, baka maaari mong bigyan rin ng komendasyon yung ibang mga kapatid sa pagganap ng kanilang bahagi. So, napapatibay mo sila. Kaya kapag ka dumating na yung time, prepared ka na o ready ka na mag-alaga rin sa iyong pamilya, sa iyong asawa at sa iyong anak. Okay, so sa Brother Chito, please. Yung 15:9, sinabi ni talagang hayagan na mahal nila. Mahal yung kanyang mga iniibig nila. Kaya yun nga, sa mga brother, baka mag-ingat lang din ng kaunti. Baka naman masabihan yung masabihin na nagpe-preach siya, huwag kayo ma-misinterpret. Titingnan din yung ganong expression ng pagsasalita ng ganong bagay. Marami kasing accidenting ganon. Oo nga naman, tama. So nakita natin mga kapatid, pagkatapos natin mapag-aralan, mga kabataan brother, yung tatlong subtopic, ito ngayon susunod. Ano ang gagawin mo? Paragraph 19 at 20. Mga kabataang brother, hindi otomatiko ang pagiging may gulang na Kristiyano. Kailangan mong tularan ng magagandang halimbawa, magkaroon ng kakayahang mag-isip, maging maaasahan, matuto ng mga skills sa trabaho, at maging handa sa mga responsibilidad. Baka maisip mo kung minsan na napakahirap pasulungin ng mga katangian at kakayahang ito, pero magagawa mo iyan. Tandaan na gustong-gusto kang tulungan ni Jehovah. Nandyan din ang mga kapatid sa kongregasyon para alalayan ka. Kapag naabot mo ang potensyal mo at naging may gulang na Kristiyano ka, magiging masaya at makabuluhan ang buhay mo. Mahal namin kayo, mga kabataang brother. Pagpalain sana kayo ni Jehovah habang nagsisikap kayong sumulong at maging may gulang na Kristiyano. Maraming salamat, Brother Magpili, sa iyong malinaw at mahusay na pagbasa. Paragraph 19 at 20 na tayo. Ano ang tutulong sa mga kabataang brother na sumulong at maging may gulang na Kristiyano? Ano mga kapatid?
No? Kasi hindi naman automatic na maging may gulang ka na kagad eh, no? Brother Jeric, Maestro. Yung mga magandang halimbawa na tinalakay natin kung paano ka magkaroon ng kahayang mag-isip, maging maasahan at matuto sa mga skill, maging handa sa mga responsibilidad. Minsan ay mahirap gawin yan, sabi nga. Pero dapat na isipin na nandyan si Jehovah na gustong-gusto tayong tulungan. Ayan, okay. Yan, okay. Bakit hindi tayo dapat maging negatibo na baka hindi ko kayang abutin? Paano makakatulong yung Isaiah 41 verse 10 at 13? Para hindi tayo maging negatibo. Mga kabataan, brother. Ano ang kwan natin dyan? Ha? Alright. Si Mike na lang. Mike, please. Sa Isaiah 41, 10 at 13, kitang-kita po dito yung pagmamahal ni Jehovah. Sabi niya nga po dito, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Nasa gilid po natin at nasa harap natin si Jehovah. Lagi niya po tayong handang tulungan para maging mahusay at ganun, sumulong sa pagkamay gulang. Ayun, ano? Isipin mo yun, no? Sabi niya, huwag kang matakot. Siya rin sasagot, ano? Dahil kasama mo ko. Siya rin sumasagot, eh. Brother Jean, may Tama po yun. At maganda yung binanggit ng paragraph 20. Bagamat yung article ay nag-focus sa paraan na kailangan tayo maging Kristiyanong may gulang ang isang brother upang higit na mapaglingkuran sa Jehovah, makapaglingkod sa kongregasyon. Binanggit ng paragraph 20 na kung gusto mo na maging makabuluhan ang buhay mo, kailangan talaga sumulong ka sa pagkamay gulang. Ibig sabihin, sa pag-abot nito, personally, makikinabang na agad tayo. Magiging mas makabuluhan ang buhay natin. Bukod pa sa, yun nga, higit natin mapaglilingkuran sa Jehovah at ang kongregasyon. Kaya sa mga kabataan, brother, ano, para mapatibay natin sila na sumulong, na pagkamay gulang, ano dapat nating sabihin sa kanila? Tayong lahat, ano dapat natin sabihin sa kanila? Brother Bong, lahat tayo, ano dapat natin sabihin? Mahal namin kayo, mga kabataang brother. Ayan, oo, tama yun. Ano? Okay, so dito na tayo sa ating kwan, kung ano natutunan natin. O doon sa awit, 119 verse 19. Ano natutunan natin dyan? Sister Rizadel? Ni Julio, please. Na mahalagang laging sundin po ng mga kabataang brother yung mga payo at prinsipyo sa Biblia kapag gumagawa sila ng mga desisyon. At kapag ginawa po ng brother yon, nalilinang po nila yung kanilang kakayahang mag-isip at nagiging Kristiyanong may gulang. Tama, ano? Okay. May nakita pa kayo? Ano may tutulong sa atin? Ang awit 119 verse 19. Ano, pagka sinaalang-alang mo yung prinsipyo nga naman ng Biblia, tama yung binanggit. Sister Julio. Sister Barsi. Makakatulong ito sa mga kabataang brother, lalo na sa pakikitungo nila sa mga sister at ganoon din sa pagiging disenteng hitsura sa pananamit. Ayun, oo, no, tama yun. Ano, nakakuha nila ang punto. Alright, so dito tayo sa pangalawang tanong natin. Ano naman ang matutunan natin doon sa awit 1 verse 1 to 3? Anong matutunan natin dyan? Napakaganda niyan, mga kapatid. Pinag-usapan natin kanina. May ibang... Sister Pangan. Sister Pangan, please. Ano po yung napakahalaga yung marunong ang isa na magbasa at magsulat. Kasi kapag nagbabasa tayo, binabasa natin ang Biblia, hindi lang basta basa, kundi nabubulay-bulay natin yung binabasa natin. Then nakukuha natin yung kaisipan ni Jehovah, yung mga pananaw niya sa mga bagay-bagay para hindi tayo padalos-dalos. O kaya ka naman, kung ang isa ay may pribileyo sa kongregasyon, isa siyang elder, mahusay siyang magbigay ng payo, mahusay siyang magpahayag para yung mga kapatid mapatibay niya. Ayun, di ba? Minsan nga tayo, sa SONA, nakikinig tayo sa presidente, di ba? Ito makapangyarihan sa lahat. Kaya pakinggan natin siya sa magitan ng binanggit, pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Biblia. Kasi siya nagsasalita pagka nagbabasa ka ng Biblia, si Jehovah ang nagsasalita. O dito naman sa 1 Timoteo 5:8, ano natutunan natin dyan?
Okay, Sister Sherin Calso, please. Ang isang asawa at ulo ng pamilya, ang kanyang ang kanyang role ay pangalagaan ng kanyang pamilya sa pisikal, emosyonal at lalong-lalo na sa espiritual na paraan. Kaya kung hindi niya ito nagagawa, mas masahol pa siya kaysa sa isa na walang pananampalataya. Yan, okay. So, napakaganda ng inyong mga komento, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa inyong sabihin sa ating talakayan ngayon. Nakita na talagang marami ang nagpe-personal study o family worship para makibahagi sa pagpuri kay Jehovah sa panahon ng ganitong mga pagpupulong. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid, at atin nang isasara ang ating pagpupulong sa pamagitan ng pag-awit ng papuri kay Jehovah sa awit 65. Pagkatapos ng awit na ito ay pangunahan tayo sa ating sa panalangin ng ating naimbitang tagapagsalita, si Brother Herman Pangan. So, awit bilang 65, ang pamagat, sulong na. Yan. Ibinata ito doon sa Hebrew chapter 6, verse 1 ng Biblia.